part 5 na po tayo sa One God series of teaching. So, pwede na po tayo umupo. Amen. Sorry po, nakalimutan ko. So, ang pag-aaralan naman po natin po ngayon ay names and titles of God. Okay? So, names and titles of God. Ang paggamit ng pangalan sa Biblia, lalo na sa lumang tipan, ay napakahalaga sa kahayagan ng katangian, historya at ugali ng isang tao. Gayon din naman ay ginamit ng Diyos ito. Kaya pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Abraham sa pangalang Abraham. Magmula sa Abram, naging Abraham, na ang meaning po ay High Father. Okay? High Father po ang meaning po ng Abraham. O Father of Multitudes, ama ng marami. At ang pangalang Jacob, ng kahulugan po ay hill catcher or supplanter. Okay, hill catcher, supplanter, big sabihin, grabber. Okay, nag-grab niya po yung paa po ni Esau nung ipinanganak po sila, ay pinalitan po sa pangalang Israel, na ang ibig pong sabihin ay he will rule as God. He will rule as God. Okay, so yung iba naman meaning po ng Jacob, okay, he has wrestled with God and he has prevailed. Okay, so yun po yun, or he will rule as God. Yun po yung meaning po ng Israel. So pinalitan po yung pangalan. Kahit sa bagong tipan ay pinalitan po ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang pangalan ni Simon. Ano po yung pangalan po ni Simon na pinalit? Peter. Okay? Sabi po doon, you are no longer called Simon, but you will be called Peter or Petros, nang ibig sabihin, small rock, maliit na bato. Gayon din naman, ang pangalan ng Diyos ay kahayagan ng kanyang katangian at pag-uugali. Sa kahulugan ng pangalan ay maunawahan natin kung sino siya. Okay? Ipinapahayag ng kanyang pangalan ang kapuspusan ng kahayagan ng kanyang katangian. Mas lalo po sa Old Testament times, bawat mga pangalan ay may meaning. Ako nga, tinatanong ako nung kaopisina ko kung alam ko yung meaning ng aking pangalan. Ano ba yung pangalan ko? Alejandro. Hindi ko alam kung yung meaning po ng pangalan, pero po sa Middle East, alam po nila po yung meaning ng kanilang mga pangalan. Ang pangalan sa mga sinaunang panahon ay extension. Okay? Extension of their personality. So yun po yun. So, an extension of the personality of the individual. Okay? God used names as a means of progressive self-revelation. Okay? So, ginagamit ng Diyos yung kanyang pangalan para na ito ay pamamaraan para makilala po natin po siya ng kayong kahayagan ng kanyang sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Example ay sa Exodus 6:3. At ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon na hindi ako napakilala sa kanila. So, noong una, ang pakilala po ng Diyos sa mga, kapag nagpapakilala po ang Diyos, I am the Father of, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Yun ang pakilala po noong unang panahon. Hindi daw po na siya nagpakilala po sa pangalang Jehovah. Okay? So ito po yung names and titles of God in the Old Testament. So sa Hebrew, tinatawag po yung God na Elohim. Nandyan po yan sa Genesis 1:1. In the beginning God, sa Hebrew word, in the beginning Elohim. O kaya naman, God El, sa Genesis 14:18. O kaya naman ay Eloah, sa Nehemiah 9:17. Okay, Eloah. Actually, Eloah is singular po ng Elohim. Mamaya, pag-aaralan po natin.
O kaya naman ay God Ella. Okay? Yung Ella sa Batani. Di ba? My God, why have you forsaken me? Sa Aramic form yun. Okay? At Lord Yahweh. Okay? So, papansinin niyo po dyan, YHWH, kasi wala namang bawal yung pagpapakilala po ng Diyos sa YHWH. Pag-aralan din po natin po yan mamaya. Jehovah, okay? O Yahweh or Yah. YH, okay? Or Adonai. Adon. Sa Genesis 2:4, Genesis 6:3. O kaya naman Jah. Okay? Bakit Jah sa English? Kasi sa Hebrew, wala sila kasing J. Walang J na alphabet po sa wikang Grego. Kaya instead of J, Y pagdating po sa Hebreo. Sa unang pagsalin po ng Biblia ay naisulat po sa wikang Grego. Ginawa na lang J po ng English version. Okay? Jah, Yah, Psalm 68 verse 4. Lord Adon. Okay? Joshua 3:11, Lord Adonai. Yan po yung meaning, Adonai. Lord, ibig sabihin, I am that I am. Ehiye, Asher, Ehiye. Okay? So, dyan po yung verse po dyan. O kaya, I am. Before Abraham, I am. Sabi ni Jesus Christ. Ehiye. Sa Genesis 14:18. Okay? Tama ba? Okay? Exodus 3:14. Okay, Most High God, El Elyon. Okay, Genesis 14:18. Okay, may kanta dyan memorize ko yung kanta noon, yung El Shaddai, El Shaddai, El Elyon ne Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. So yung po yung meaning po pala ng El Elyon. Okay, Most High God. Okay? O kaya El Roi, God of sight, or El Roy. Okay? Pag sinabing El, God po yan. El Roy, God of sight. Genesis 16:13. Ano pa? Almighty God, El Shaddai. Yun po yung meaning po ng El Shaddai. Genesis 17:1. Number 16, Everlasting God, El Olam. Okay? Genesis 21:33. So, names and titles of God in the Old Testament. Okay? So, El means strength, mighty, almighty, or by extension, deity. Okay? Pagka-Diyos. Deity, pagka-Diyos. Okay? So, yung meaning po ng El. Eloah is probably derived from El and always refers to deity. Okay? Ella is Aramic, okay, Chaldean form of Eloah. Okay? So, wag kayong maniwala kasi kinukuha po ng mga Muslim yung Ella. Kinasabi nila ay Ella, Allah daw, Allah. Wag kayong maniwala. Hindi po parehas ang Arabic sa Arabic. Hindi po parehas po 'yan. Kasi yung Allah, actually sa kanila, kapag pinag-aralan mo, is the God of the moon. God of the moon po yun. Okay? Sa susunod na lang pag-aralan po natin. Pero sa Aramaic, yung ginagamit po nila ay Ella, Chaldean form of Eloah. Okay? Elohim, plural form of Eloah. And the Old Testament uses the word more than any other to mean God. Ibig sabihin, kapag sinabing Elohim, sa Old Testament, hindi nila ginagamit ang Eloah. Parating Elohim ang ginagamit. Bakit? Okay, in this case, the Hebrew plural is an intensive form denoting the greatness, majesty, and multiple attributes of God. So, hindi nila ginagamit yung Eloah kasi hindi sapat pagdating po sa Diyos. Kasi ang Diyos po, He is so great, He is so majestic, napakarami ng kanyang katangian, kaya ginagamit po nila ay Elohim. Actually, pati sa Diyos-Diyosan, ginagamit po nila ay Elohim, kahit na small g, sa Old Testament. Okay? Naunawahan po ba natin?
So punta naman po tayo po sa Yahweh. Okay? So sa Yahweh, naging Jehovah. Ano ang meaning po ng Yahweh or Jehovah? Is the redemptive name of God in the Old Testament. Exodus 6:3-8. And the unique name by which the one true God distinguished himself in the Old Testament from all other gods. Okay? It means the self-existing one or the eternal one. This concept also appears in phrases, I am that I am, and I am, used by God of Himself. Okay, so yung daw po yung meaning po ng Yahweh or Jehovah or self-existing one or the eternal one. Since ancient Hebrew did not use written vowels, so wala pong vowels yung Hebrew, ancient Hebrew, and since the Jews stopped speaking the sacred name, no one knows what the original pronunciation of YHWH was. Hindi nila alam kung paano talaga po i-pronounce. All we have are the four Hebrew letters called the Tetragrammaton. Okay, tawag grammaton. Yan po yung meaning po yan, Tetragrammaton. Yung YHWH, wala po siyang vowel. Okay? Which are usually transliterated as YHWH or JHWH. Bakit J? Sa English, kasi wala pong J po kasi sa Hebrew, pinalitan ng J sa pagdating po sa wikang Ingles. Unpronounced Yahweh, Hebrew, or Jehovah sa Ingles. So, yun po yun. Okay? So, yung Jehovah, kinuha po nila, tapos nilagyan po nila ng compound names. So, may compound names. Halimbawa, pag sinabi mong Jehovah Jireh, the Lord will see or the Lord will provide. Okay? Pag sinabi mong Jehovah Rapha, the Lord that heals. Okay? Pag sinabi mong Jehovah Nissi, the Lord, our banner. Okay? Our victory or our victory. Pag sinabi mo ng Jehovah Emkadesh, the Lord that sanctify. Okay? Pag sinabi namang Jehovah Shalom, the Lord our peace. Kapag sinabi namang Jehovah Sabot, the Lord of hosts, o kaya Almighty. Okay? Pag sinabing Jehovah Elyon, the Lord Most High. Okay? Ano pa? Jehovah Ra'ah, the Lord my shepherd. Jehovah Hosino, the Lord our maker. Jehovah Sidkino, the Lord our righteous. Jehovah Shammah, the Lord is present. So, pinag-combine po yung compound names at nakikilala po natin po ang Diyos sa pamamagitan po ng compound names kung ano yung kanyang katangian. The progressive revelation of the name. Okay, so ano po ba yung progressive revelation? We found that in the Old Testament, God progressively revealed more about Himself as various needs arose in the lives of man. Okay, so nakikilala yung Diyos, yung kanyang katangihan sa pamamagitan ng pangangailangan po ng tao, kung ano yung nagagawa po niya sa tao. And He used names to express this self-revelation. When Abraham needed a lamb to sacrifice, God revealed Himself as the Jehovah Jireh. The Lord provides. Kinangailangan po siya ng lamb. Parati niyang sinasabi, the Lord will provide, the Lord will provide. At nag-provide nga po ang Diyos ng isang lamb na kakatayin at i-offer. When Israel needed deliverance, God reveals Himself as Jehovah Nissi,
Ang ibig sabihin, the Lord, our victory. When they needed healing, they revealed Himself as Jehovah Rapha, the Lord that heals. Okay? However, none of them is complete revelation of God's nature. Yung mga bagay po na yon, wala po yung ganap na kahayagan po ng pagka-Diyos ng Diyos. Kasi napaka-specific the Lord provides. Yung ganap, yung kabuuan na talaga na napagbinanggit mo, nandun na talaga yung nature ng Diyos. The name Jesus. When the fullness of the time came, God did satisfy the longings of His people, okay? And revealed Himself in all His power and glory through the name of Jesus. Jesus is the Greek equivalent of the Hebrew name, variously rendered as Jehoshua, Numbers 13:16, Jeshua, Ezra 2:2, or Joshua, Exodus 17:9. Okay? Both Acts 7:45 and Hebrews 4:8 show that Jesus is the same name as Joshua. So, may mga kapangalan po talaga po si Jesus doon po sa Hebreyo na pangalan. Kasi si Joshua, di ba? So sa Jesus, Yahoshua o Jehoshua, actually Y po yun, pinalitan nga ng J sa wikang English, kaya Jehoshua o Yahushua, pag Hebrew word, kapangalan niya. Si Joshua, kasi wala namang silang J sa Hebrew, Yeshua. Tawag po sa kanya si Joshua, Yeshua. Pagdating po sa Hebrew kasi walang J. Jesus means Jehovah Savior, Jehovah our salvation, or Jehovah is salvation. Okay, yun po yung meaning po ng Jesus. This is why the angel said to Mary, and the angel, kulang po yung nakasulat dyan, shall come upon you, and you shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. You shall name him Jesus, you shall name him Yeshua or Joshua, na ang meaning, he will save his people from their sins. Kasi ang meaning po ng Jesus is Savior, salvation. Kaya yun po yung meaning. Strong's Exhaustive Concordance transliterates Yeshua or Yeshua as Hebrew word for salvation. Yun po yung pinaka-meaning po. Okay? Salvation po, ang meaning po ng Jesus. Okay. Although others have borne the name Joshua, or Jesus, bagamat may mga kapangalan hanggang sa kapanahonan natin po ngayon, sa kaklasiko, ang pangalan niya ay Jesus din. Isang katrabaho ko sa Qatar, ang pangalan niya ay Jesus. Jesus Bakani. Napakarami ng pangalan po ay Joshua. Okay? The Lord Jesus Christ is the only one who actually lived up to that name. Siya lamang kasi yung nabuhay na ang pangalan niyang Jesus at siya po ay nagligtas kasi ang meaning po ay salvation. He is the only one who is actually what that name describes. Di ba? Kaya kayong kasama po namin doon sa Qatar, pag nandyan siya at nagpapalayas kami ng mga demonyo, in the name of Jesus, Jesus yung pangalan niya. Pero hindi siya. Yung Diyos na nagligtas po sa atin yung salvation. Yung lumalayas po, hindi po siya. Jesus is the culmination of all the Old Testament names. Ito yung pinakasukdulan ng pangalan po ng Diyos na nandun po lahat yung katangihan po ng Diyos. It is the highest, most exalted name ever revealed to mankind. Okay? Ito yung pinakamataas na pangalan na ibinigay po sa sangkatauhan. The name of Jesus is the name of God that He promised
to reveal when the fullness of the time has come. Ito yung pangalan ng Diyos. Okay, ito yung ibinigay sa tao na sukat nating ikaligtas, yung pangalan ng Diyos. Ito yung pangalan ng Diyos na ipinangako, okay, sa atin at nung dumating na po yung itinakdang panahon. Sabi ng Isaiah 52 verse 6, kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya't matatalastas nila sa araw na iyon na ako yaong nagsasalita. Anong sabi? Ako yaong nagsasalita sa pamamagitan ng pangalan. Makikilala sa pangalan na ito. Prophecy po ito. Na ako yung nagsasalita, narito ako nga. Zechariah 14:9, and the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord and His name one. Sa King James Version, in the time of millennial reign, there shall be one Lord with one name. So magiging isa na lang ang pangalan po ng Diyos. So hindi ka na maghahanap ng marami. Ano ba yung term pag the Lord heals? Okay? Jesus! Nandun na yung Jehovah Rapha. Ano ba yung pangalan na pag ang Diyos ay nagpro-provide na Jehovah Jireh? Jesus! Nakuha ninyo? Nandun na po sa pangalan po na iyaon.